Kinabukasan ay nagpunta pa rin ako sa company niya para gawin ang tungkulin ko. Kailangan malaman ko ang financial status ng mga company ng mga Montefalco. Sino ba naman ang hindi magkaka-interes sa kayamanan nila? Matapos mabalitaang namatay ang buong pamilya niya at naiwan ng mga kayamanang hindi matatawaran sa dami. May gas and oil company sila. May automobile industries. May textiles. May nickel mining. Kaya bumubuhos ang yaman nila. Kaya ang mga taong malalapit sa kanila, matapos mabalita ang naubos silang pamilya, kanya-kanya ng pandarayang ginawa para makakupit. Lahat halos ng nakapaligid sa kanila ay gumawa ng kung ano-anong fake documents para makakuha ng kabahagi ng yaman nila. At wala ring nagawa ang mga pinsan niya dahil mas pinabura ng babaeng naging ikalawang asawa ng lolo niya at ang anak nito sa unang asawa na matagal na palang may planong masama sa pamilya niya at gustong makuha lahat ng ari-arian nila. Pinasadahan ko ng tingin ng malawak na opisina. Nakalarawan dito ang karangyaan mula flooring hanggang ceiling. Napakaganda ng pagkakaayos. Pinagmasdan ko ang mga tao. Abala silang lahat. Karamihan sa kanila ay Pilipino. Taga-probinsya daw nila ang nakararami kaya naman pala bago ka makapasok sa asyenda ng mga Montefalco, malalaking bahay ang madaraanan mo. Para kang nasa isang subdivision. Masinop at masipag din daw ang mga Pilipino. Hindi tulad ng ibang lahi kaya gustong-gusto nila ang mga ito. Bukod sa nakakatulong pa daw sila sa kababayan nila. Isang maedad naman na babae ang titig na titig sa akin habang siya'y naglalakad. At bago pa siya makalapit sa akin, naging mailap na ang kanyang mga mata. "Keep this. It's contained secret informations." Anas niya, matapos niyang pasimpleng isiksik sa loob ng coat kung suot ang isang folder at diretso siyang naglakad na parang wala siyang ginawa. Marami din siyang hawak pang mga folder. Buti na lang, hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Gusto ko pa naman siyang iwasan. Kinipit ko na lang ng kilikili ko at hinapit ang coat ko para hindi mahulog ang folder. Marahan ako naglakad paikot-ikot. Naghahanap ng lugar kung saan ko pwedeng makita ang nilalaman ng folder at nang matanaw ko ang opisinang pinuntahan namin dito noong nakaraan. Ilang beses pa ako nagpalingalinga at dumiretso ng lakad patungo sa opisina. Damn it! Mura ko nang mabasa ko ang nilalaman at mariing napapikit. Halos mapatalon ako sa kinuupuan ko nang biglang bumukas ang pinto. "Sorry, nandito ka pala. Akala ko'y nakalak lang talaga ang pinto." Anya, tinaas pa niya ang susi. Kasunod niya ang dalawang pinsan ni Kate na sila Lucas at Lance. "It's alright." Ani ko. "Have a seat please. Meron tayong dapat pag-usapan. Attorney Salazar. At kailangan kumilos na tayo ngayon bago pa makatakas sa mga tao." Sad ko't inabot sa kanya ang folder. Kita ko ang matinding pagkunot ng noo niya. Alam kong maging siya'y nabigla at hindi rin makapaniwala sa nababasa niya. "Anak ng tipaklong, ahas din pala mga ito." Usal ni Lucas nang mabasa niya ang isang page ng documents. May hinang katok din ang narinig namin kaya agad naming itinago ang folder. Mukha ni Andre ang sumungaw nang bumukas ang pinto na mukhang gulat na gulat nang makita kami. "Come inside and lock the door." Utos ko sa kanya. "This is confidential. You must read it." Ani ko't inabot sa kanya ang folder. "Tom, how come? Akala ko ba'y trusted ang mga ito?" Bulalas niya. "How many millions of pounds na ang naiwi-withdraw nila for the past few days? At bakit nailipat na agad sa pangalan ng ibang taon dalawang gas and oil company? Bakit nakapag-withdraw pa sila ng ganito kalaki?" Childhood sweetheart pala sila at ngayon ay halos ayaw ninyong umalis sa tabi nito. "Don't mind him. We're here for business." Bulong na anas ko din. "Kailangan ma-aksyonan na yan at baka makatakas pa sila." Usal ko. "Don't worry. Tumawag na ako ng magbaback up sa atin. Hindi hahayaang makatakas ni Kate ang mga iyan. At sigurado akong kahit saan pa sila magtago, ipahanap ni Kate ang mga iyan." Ani Lance. Halos halugugin na nila ang buong building pero ni isay hindi na nila nakita mga taong involved sa krimen. "Where are they?" Bungad ni Kate pagbukas pa lang ng pinto. Sa lubong ang makakapal na kilay niyang titig na titig sa akin at inalang hakbang lang ang pagitan namin. "Tom, you're here. You scared me to death. Where did you sleep last night? Don't do that again."
Usal niyang sunod-sunod at mahigpit niya akong niyakap at kinikintala ng halik sa tuktok ng ulo kasabay ng pagtunog ng cellphone ko. Kaya naitulak ko siya palayo sa akin. At the airport, hurry up! They're trying to escape! May kalakasang usal ko na takmang lalabas ng opisina nang hilahin ako sa palapulsuhan ng asawa ko. Nagtakbuhan din ng ibang mga pulis palabas ng building at nagkanya-kanya sila ng sakay sa mga police mobile nila. Magkakasunod din kami ng mga pinsan niya at ni Andre. Get in! Utos niya nang buksan niya ang pinto ng isang red Ferrari sports car. Kaagad niya itong pinaharurot. Nang makasakay na kami at sinundan ng mga police patrol, kasunod din namin ang mga pinsan niya. Look out! Halos pasigaw kong saad. Slow down kasi! Paninisi ko pa. Sanay ako mag-drive ng mabilis. Junior car racing champion ako noon. Pagmamayabang pa niya at kinindatan pa ako. Kahit itanong mo pa sa mga pinsan ko. 23 lahat ng pinsan ko sa mother's side. Hindi ko alam kung ilan pang nadagdag. Sa ama, wala kahit isa. Solong anak si Lolo, ganoon din si Lola. Nag-iisang anak din si Papa. 18 magkakapatid sila mama. 12 naging kapartner ni Lolo Romualdo at kahit isa'y wala siyang pinakasalan. Pagkukwento niya, kaya pala isang damakbak ang mga pinsan niya at karamihay lalaki. Kanya-kanya ng pwesto ang mga pulis pagdating namin sa airport. Sa may departure area na namin sila naabutan at pasakay na sila ng eroplano. Nabigla pa ako ng pabalyang bitawan ng asawa ko ang aking kamay at halos magtatakbo na siya pahabol sa mga taong pasakay na sa nakahimpil na dambuhalang sakyan. Inundayan niya ang mga ito ng sunod-sunod na suntok nang maabutan niya. Wala akong nagawa kung hindi panoorin lang sila. Pinagkatiwalaan kayo ng mga magulang ko. Ito pang igaganti niyo sa akin ngayon? Ngayong nalaman yung buhay kami, saka kayo gumawa ng kawalang hiyaan? Sigaw niya't bawat isa'y binibigyan niya ng suntok sa mukha. Halos hindi ko makilala ang asawa ko nang makita ko ang isang side ng pagkatao niya. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganito. Kitang-kita ko ang paghampas ng bag sa kanya ng isang babae habang nagsisigaw ito. Kaya binigyan niya ito ng isang malutong na sampal na ikinasalampak nito sa semento. Akmang aawatin ng mga pulis sa mga ito nang hinarang ng mga pinsan ng asawa ko ang mga ito at sumanyas na hayaan daw. Pinalibutan nila si Kate upang walang makialam. Kita ko rin nagpakawala siya ng isang flying kick at sa pulsa pa nga ang isang lalaki na ikinabulagta nito. Agad ako sumugod nang makita ko sa likuran ng asawa ko ang isang babaeng may dinukot na baril sa bag niya. Isang Taurus GX4 Micro Compact Pistol. Tulad ng dala ko sa aking bag na TORO 9mm. Kaagad kong binaliti ang kamay niyang may hawak na baril. Ngayon ko magagamit ang itinuturo ng asawa ko at ng mga kaibigan niya sa akin. At nang maagaw ko ang maliit na baril sa kanya, agad ko ipinukpok ito sa ulo niya. Isang tadyak pang ibinigay ko dito nang matumba ang babae. Duguan na rin ang tao sa harapan ng asawa ko dahil ayaw na niyang tigilan ng mga ito. Tama na, Kate. Bahala na mga pulis sa kanila. Saad ko't pilit siyang hinihila. Kuyom na kuyom ang mga kamao niyang masamang nakatitig sa mga ito. Isa-isa niyang pinagmumura ang mga ito at sinusumbatan. Yakap ko lang siya sa bewang niya habang nagwawala siya sa galit. Nakakaagaw na kami ng atensyon ng mga tao sa paligid. Meron nang kumukuha sa amin ng video kaya kinausap na ng mga pinsan niya ang mga pulis. Pinusasa naman nila ang mga ito. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Kate at malalaki ang hakbang na nilapitan siya. Thanks. Usal ko't niyakap siya. No problem. Dinig ko pero hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang may biglang humaltak sa braso ko at agad niyang pinitsirahan ito. Damn you! Who told... Isang kamon tumama sa panga ng asawa ko na nagpatigil sa sasabihin pa sana niya. Nahiling na lang ako nang makita kung sino ang may kagagawa noon. Don't you dare hurt my brother or else I kick your ass, jerk! Sigaw niya sa mukha ni Kate. Dumb, who the hell are you? Balik sigaw din niya dito. This gorgeous police lady officer is your wife's best friend. Tama lang palang nilayasan ka ni Amara. Sa susunod na paiyakin mo pa sa Amara, itatakas ko na siya. Mariing sikmat na niya kay Kate. Ate Amara, divorce this idiot.
ikukuha kita ng mas magaling na abogado para mas madali ang paghiwalay niyo. Pangasar na ni Benji habang inaayos niya ang kanyang nagusot na uniforme. Tom, no! Hell, she can't do that to me. Kandautal na saad ni Kate na ikinatawa ng mga pinsan niya. Sabi ko na sa'yo, walang binatbatang pagiging magaling mong abogado. Pagdating sa asawa mo, talong-talo ka. Pambubus ka din ng mga pinsan niya. Huwag niyo nga akong mahay-hay. Kilalang kilala ko kayo, mga gatmaitan. Baka gusto niyong putulan ko kayong lahat para hindi na kayo makapambabae. Sikmat niya sa mga pinsan ni Kate nang batiin siya ng mga ito kaya natawa ako. Dinig ko pa ang pagmumura nila. Yan din asawa mo, Amara. Isa rin niyang gatmaitan. Baka sandamakmak din mga babae ang meron niyan tulad nito mga pinsan niya. Kaya bantayan mong mabuti yan. Mahana silang lahat sa lolo nila. Puro mga babaero. Dugtong pa niya. No, honey, sila lang. Pagtanggi ng asawa niya. Sila nga pala nagbigay ng tip tungkol sa pagtakas ng mga tao. Usal ko. Siya si Major Sophia Rodriguez at Sergeant Benji Rodriguez. Mga kaibigan ko since kinder pa kami. Dagdag ko pa. Oh, I see. The prodigal children of Ricardo Rodriguez. Bulalas ni Lucas. Pakialamerong chismoso. Usal na Sophia. Next year, uuwi na kami to manage our business. And be ready, Montefalco. Wala nang libre sa panahon ngayon kaya huwag kang magpasalamat dahil pag ako na nag-manage ng business namin, kailangan mo mag-invest ng malaki sa mga projects ko. Mariing wika niyang nakangisi. Hindi naman makakibo ang asawa ko. Napakamot na lang siya ng kanyang batok at sinulyapan ako. Let's go, men! Sigaw na niya sa mga kasamahang pulis. Sumunod na rin kami sa kanilang lumabas ng airport. Kami na lang pinagtitinginan ng mga tao. Sa amin din nakatutok ang mga gadget nila kaya halos takpan ko ang aking mukha dahil baka makita kami ng mga anak namin sa ganitong kalagayan. Mahilig pa naman silang manood ng kung ano-ano pag nakahawak na ng gadget. Parang apoy na mabilis kumalat ang balitang buhay daw ang mga apo at tagapagmana ni Don Facundo Montefalco na anak ni Sr. Martin Montefalco. Mag-amang kilalang pinakamayamang negosyante sa Asia at Europa na napabalitang namatay sa isang aksidente 14 na taon na ang nakalilipas. At ngayon, lumutang ang mga hearers at sinasabing sinadya at pinagplanuhan ng pagpatay sa kanila. Iniulat din na ang pumatay sa mga ito ay ang naging karelasyon ni Don Facundo at ang anak nitong lalaki sa unang asawa ng huli. Ginawa ang krimen para makuha ng mga ito ang kayamanan ng mga Montefalco. At ngayong nabawi at naibalik na muli ng mga batang Montefalco ang lahat ng ari-arian ng mga ito. Ang apo nitong lalaki ang siya ng mga ngasiwa ng lahat ng mga negosyo ng mga Montefalco saan mang parte ng mundo. Kaya maraming nasasabik makita ang magkakapatid na Montefalco dahil hanggang ngayon mailap pa rin ang mga ito sa media. Ni walang larawang lumalabas ng mga ito para sa pagkakakilanlan. Ang biglaang pagsulpot ng magkapatid na Montefalco ay inabangan ng lahat, maging sa lahat ng pahayagan na television. Iniulat ang naging buhay nito. Simula nang patayin ang buong pamilya nito ng kapatid sa ama ng tatay ng huli. Pero naging mahiwaga ang lahat dahil hanggang ngayon wala silang makitang larawan ng magkapatid. Maliban na lang noong mga bata pa ang mga ito. Tangi ang kaibigan nitong sundalong tumulong sa mga ito ang nagbigay ng pahayag sa mga tao at mga media tungkol sa nangyari at kung paanong nabawi ng magkapatid na Montefalco ang malawak na lupain at mga negosyo ng mga ito sa kalaban. Daddy! Magkasabay pang sigaw ng mga anak namin nang makita nila kami. Ilang buwan din namin silang hindi nakita. Tangan sa video chat lang namin sila nakakausap at nakikita. Niyakap ko sila at pinupog ng halik. Ganoon din ang ginawa ng daddy nila. Halos ayaw na nilang bumitaw sa pagkakayakap sa ama nila, lalo na si Casey na talaga namang daddy's girl. Back to normal na ulit ang buhay namin. Sa tagal ng hindi ko pagpasok sa opisina ay tambak ang trabaho ko at kailangan ko pang makipag-usap at magdahilan sa mga investors at boards kung bakit nabinbin ang mga trabaho at project namin. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila ang totoong nangyari hanggat wala pa daw official na announcement at hindi pa rin siguradong wala nang ang tauhang natira ang kalaban.
Hindi naman maaasahan na sa lola sa mga gawain dito sa opisina. Pumupunta lang daw siya dito para masiguradong maayos ang takbo nito. Hindi na rin daw nagpupunta sila papa dito. Siguro nga, totoong lahat ng sinabi ni Kate na isa ang mga magulang ko sa nagdiwang ng mapabalitang namatay ang buong pamilya nila. At gumawa pa ng huwad na kasulatan ang mga ito upang makakuha ng milyones. Paano pala kung una pa lang nalaman na niyang ako ang anak nila papa? Pakakasalan pa kaya niya ako? Napahugot na lang ako ng malalim na hininga sa mga naiisip. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwalang bilyonaryo siya. Attorney! Bulalas niyang gulat na gulat nang makita akong papasok sa opisina ko. Bakit ngayon lang po kayo? Ang daming naghahanap sa inyo. Ano po bang nangyari sa inyo at ang tagal niyong nawala? Kandautal niyang wika kaya natawa ako sa itsura niya. Para siyang nakakita ng multo sa gulat. May inaayos lang ako mga importanteng kaso sa ibang lugar. Ngayon, papasok na ulit ako. Ani ko, kung mayroong gustong kumausap sa akin, papasukin mo na lang. Dagdag ko pa at dumiretso na papasok sa dati kong opisina. Ilang araw na lang ang hihintayin ko at ako na ang mamamahala sa mga naiwang mga negosyo nila lolo at papa. Iiwanan ko na ang mga nakasanayan kong gawi at magsisimula sa bago kong buhay. Ang buhay na ipinagkait sa amin. Madudugtungan na ang mga naputol na buhay ko kasama ang pamilya ko. Ngayon, nakilala ko na kung sino ang tunay at huwad na tao. Mga taong hindi kaiiwan sa oras ng pangangailangan at kagipitan mo. Mga taong hindi umuuri sa estado ng buhay mo. Sila ang tapat at tunay na kaibigan kaya pakamamahalin mo din sila. Napapailing na lang ako nang makitang hanggang ngayon nandito pa rin sa ibabaw ng table ko ang mga folders na naglalaman ng mga kasong hinahawakan ko noon. Kailangan matapos kong lahat ng ito bago ako magsimula sa bago kong buhay. Alam kong marami pang taong nangangailangan ng tulong ko. Hindi ko sila tatalikuran. Ang mga taong kapos at uhaw sa katarungan na hindi nabibigyan pansin ng gobyerno dahil sa liit nila kung ikukumpara sa dambuhalang mga tao na kilala sa lipunan. Tulad ko din sila noon, walang pumapansin dahil wala kang pera, wala kang may pagmamalaki, walang mahihita sa iyo ang mga tao. How's your day? Ginabi ka ngayon? Tanong ko sa aking asawa dahil mas nauna pa akong nakauwi sa kanya. Marami ako nakabinbin na trabaho, may meeting din ako bukas sa mga investors ko. Usal niya kaya niyakap ko na lang siya. Naintindihan ko naman siya dahil sa nangyari. Kaya ito ang labas. Naghahabol kami pareho ng mga trabahong naiwan namin. Soon, ako na ang president and CEO ng mga business namin. Ikaw, kamusta ang hawak mo mga kaso? Nadagdagan na naman ba? Tulad pa rin ng dati. Hindi naman ako hihinto sa pagtulong sa mga kapuspalad. Naranasan ko kung gaano kahirap ang wala kang masulingan. Hindi mo makamit ang hinahanap mong hustisya dahil walang may gustong tumulong sa'yo. Siguro, ang pagiging professor na lang ang i-give up ko. Baka bukas, magpunta ako sa university. Ani ko dahil alam kong kukulangin na ako ng oras. Pag nag-umpisa na ako sa pagmamanage ng mga businesses namin, ayoko ring mawala ng oras para sa pamilya ko. Tulad ngayon, tulog na ang mga anak namin. Mag-iingat ka lagi dahil hindi may iwasang may magalit sa'yo. At kung anumang mangyari, ipaalam mo naman sa akin para hindi ako nagmumukhang tanga. May diing usal niya. Dahil sa susunod, wala ka nang babalikan. Dugtong pa niya. Tapos na yun. Okay naman na tayo, hindi ba? Ani ko. Tapos? Matulog ka na nga. Anya. Nahiga na siya at nalikuran ako. Hanggang ngayon nagtatampo pa rin siya sa akin. Marami pa rin siyang sama ng loob na kinikimkim sa akin. Ilang taon na kaming ganito. Ako ang nagsimulang hindi siya kubuuin noon. Nasundan nang bigla na lang akong halikan ni Venus. Buhat noon, naging iba na ang pakikitungo niya sa akin. Naging malamig na siya. Sana, inaway na lang niya ako at hindi nagsawalang kibo at hindi ako pinapansin. Kasalanan ko rin naman dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin binibigyang linaw sa kanya ang nakita niyang paghalik sa akin ni Venus. Totoo nga bumalik ka na? Nandito ka na ulit. Bulalas ni Maxine na hindi makapaniwala. Maigpit din niya akong niyakap at hinalika na hindi ko naiwasan. Saan ka ba nagpunta? Dapat sinama mo ko.
Malambing niyang turan at kumandong pa siya sa akin habang nakapulupot ang dalawang braso niya sa leeg ko. Kaya marahan ko siyang itinulak. "Excuse me, may kliyente ako. Nakakaabala ka?" Usal ko. "Pwede mo naman siyang pabalikin bukas ah. Namiss na kita. Ang tagal mong nawala." Saad niya at muling yumakap sa likuran ko. "Sinasabi ko na nga bang nandito ka na naman? Ano bang mapapala mo sa lalaking yan? Magaling ng abogado, wala namang ambisyon. Kung ang kinukuha ba niya mga kliyente, yun kaya siyang bayaran ng malaki. Baka mayaman na yan ngayon. Hindi yung mga walang perang tulad niya ipinagtatanggol." Pagbubunga nga ng isang ginang. "Tayo na at naghihintay na ang papa mo. Hindi ka nababagay sa kanya. Wala kang mapapala sa taong yan." Dagdag pa niya. "Mom, siya po ang gusto ko. Alam na alam naman yung nung college pa lang kami gusto ko na siya." Pangangatwiran pa niya. "Hindi siya nababagay sa'yo. Hindi ba't ang sabi ng daddy mo? Buhay ang apo ni Don Facundo. At nagkausap na sila ni Juliana. Payag siyang ipakasal kayo ni Kate. Pwede mo nang mabili lahat ng gusto mo. Pwede na rin tayo mag-tour around the world kung siya ang mapapangasawa mo. Napakayaman niya, iha. Walang-wala ang lalaking itong kinahuhumalingan mo." Mataray na wika ng matanda. "Halika na at baka sumugod pa dito ang daddy mo. Baka masaktan niya lang ang lalaking yan." Dugtong pa niya. "Maxine!" Sigaw na isang boss na dumadagundong. "Sinabi ko na sa'yo, di ba, na wag ka nang pupunta dito? Ikakasal na kayo ng apo ni Don Facundo. Ano na lang sasabihin nila sa atin kung patuloy ka pa nakikipagkita sa lalaking yan?" Dagdag na sigaw na nito na nakakuha na ng atensyon ng mga tao. "Ikaw naman lalaki, layuan mong anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya. Wala siyang mapapala sa'yo. Sa susunod na makita pa kitang ipinagpipilitan mo ang sarili mo sa anak ko, ipadidisbar kita. Para mawala yung yabang mo." Sigaw niya sa akin. "Mas mabuti pa nga siguro na lumabas na lang kayo ng opisina ko bago ko pa kayo ipakulong. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Alarming skandal ang ginagawa niyo." Saad ko't baka kung ano pang magawa ko sa mga ito. "Yan bang aruganteng lalaking yan ang pinagmamalaki mo? Bastos at walang modo? Pag nakasal ka na sa apo ni Don Facundo, kakausapin ko siya at ipadidisbar ko ang mayabang na lalaking yan." Sigaw pa niya at dinuro-duro ako. Naiiling na lang ako sa pinagsasabi niya. Ayoko na lang patulan at baka makarating pa sa asawa ko. Pagtalo na naman kami. "Dad, si Kate po ang gusto ko. Hindi ko pa naman nakikita ang sinasabi niyong anak ng kaibigan niyo. Siya po ang mahal ko noong una pa lang. Hindi ba't payag naman kayong siya ang mapangasawa ko?" Pangungulit pa niya sa daddy niya. "Noon yun, pero ngayon, buhay ang apo ni Don Facundo. Siyang nababagay sa'yo at hindi lalaking yan. Huwag ka nang babalik dito. Huwag ka nang makikipagkita sa lalaking yan. Halika na!" Sigaw niya ulit at kinaladkad ng palabas ang anak niya. "Attorney, mata pobre po pala ang magulang ng girlfriend niyo." Bulong niya. "Oo nga, nagdrama pa silang mag-anak." Dagdag pa ng kasama niya. "Hayaan na po natin sila." Tanging naging tugon ko sa kanila. Maging sila'y na eskandalo na tuloy. "May pinangahawakan po ba kayong mga katibayan na nagsasaad na pag-aari niyo ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo?" Tanong ko na lang sa aking kliyente tungkol sa problema nilang idinudulog para may iwas sa nangyaring eskandalo. Ang anak lang naman nila ang pilit na lumalapit sa akin. Simula na maging kaklase ko siya sa isang subject. May asawa at anak na ako at ano pa ba ang hahanapin ko? Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa kahit na sinong babae. Maghintay na lang kayo ng ilang araw. Makikilala na rin niyo ako at ang aking pamilya. Siguro ngayon, may babalik ko na ang tiwala ng asawa ko pag naipakilala ko na sila sa publiko at hindi ganitong itinatago ko ang tunay na pagkatao ko. Kung minsan, gusto ko ring makisali sa mga kwentuhan nila dito. Gusto ko ring ikwento ang tungkol sa mga anak at asawa ko pero hindi ko magawa dahil ang alam nila ay binata pa ako. Ang mommy ni Andre ang umako ng lahat ng pagsasaayos na magiging venue ng okasyon. Ito ang kumausap sa mga event organizer. Ang kanyang ninang sa binyag at sa kasal nila ni Amara. Ang tita Minerva niya. Ang isa sa tapat na kaibigan ng pamilya niya. Kaya umiiyak ito nang magpakilala siya dito. At umaming tama ang sinabi nito noong una siyang makitang kamukha niya ang kaibigan nitong si Senyor Martin.
Si Andre lang talaga ang hindi niya nakilala dahil hindi naman siya nito nakikita. Nakatira ito sa mga lola niya. Tanging ang mga pinsan niya ang madalas niyang kasama noon at ang mga kaibigan niyang iilan lang. Hindi rin niya alam na ito pala ang madalas ikwento sa kanya ng nakababatang kapatid noon na gusto daw nito. Ang lalaking nagngangalang Andre na ginulpin niya nang makitang ka-holding hands ng kapatid niya. Hindi din siya nito nakilala nang muli silang magkita at naging boss pa niya. Ngayon, hindi na niya mapaglayo ang dalawa. Ang tadhana nga naman, marunong gumawa ng daan upang pagtagpuin at pag-ugnayin ng bawat isa para sa hinaharap. Tulad ko, kung hindi ko nakilala ang aking asawa, baka nahirapan ako marating kung saan ako ngayon. Baka hanggang ngayon nangangarap pa rin ako para makamit ang katarungan. Kung nasaan man sila papa at mama, ngayon alam kong masaya na sila. Naibalik na sa amin ni Laika ang lahat ng pinaghirapan nila. Nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay nila. Nakulong na rin ang mga taong may mga ginawang pagkakasala sa kanila. Ang mga kaibigan ng pamilya niyang mga traidor. Ito ang gabi na pinakihihintay ng lahat. Ang isa publiko at ang pagpapakilala sa mga naulila at tagapagmana ni Don Facundo Montefalco. Ang mga anak ni Senyor Martin Montefalco. Ang welcome party ng magkapatid na Montefalco. Isang pagtitipong gustong daluhan ng lahat at pinakaaabangan, lalo na ng mga kababaihan. Dahil balitang magandang lalaki daw ang bilyonaryong Montefalco. Ngunit wala pang nakakakita dito. Pawang mga sabi-sabi lang ang lahat. Maging ang kaibigan nitong tumulong dito na si Major General Villaneza ay nagpapatunay din na gwapo ito at matikas. Tulad ng namayapang ama nito at nagtataglay ng asul na kulay ng mga mata, ang simbolo ng mga Montefalco. Nagkalat na rin ang mga tauhan ni Kate sa loob at labas ng gusali. Maging ang mga media hindi magkamayaw kung saan pupwesto para makakuha ng magandang scoop. Ang lahat ay gustong makapanayam ang magkapatid na Montefalco. Sa tapat pa lang ng building, kapansin-pansin ang mga taong naghahabaan ng leeg at sinisino kung sino ba si Kate Montefalco at Laika Montefalco. At bawat sasakyang humihinto, inaaninag na mabuti kung ito na nga ba ang kanilang pinakahihintay. Lahat ng kameray itinututok sa bawat taong dumarating at nagbabaka sakaling ito na ang kanilang inaabangan. Ang talk of the town. Ang gwapong bilyonaryong nagtataglay ng asul na mga mata at halos lahat ng kadalagahay gusto itong masilo at mapaugnay dito. Paalisin mo mga taong iyan at huwag silang magsisiksikan sa daraanan namin at hindi ito magugustuhan ni Kate. Ayaw niyang masaktan ang kanyang fiancé, ang aking anak na si Maxine. Maring utos ng isang lalaki. Kaagad namang hinawi ng mga uniformadong kalalakihan ang mga nagkakagulong photographers at reporters. What the heck? Bulalas na singhal ni Carlos nang maging sila'y pinaalis ng mga securities. Sorry, pero kailangan niyo munang tumabi dahil daraan ang fiancé ni Mr. Kate Montefalco. Saad ng isang security at hinarang sila. Padaanin niyo muna kami. Kung hindi baka palabasin ko kayo at hindi na makapasok ng ballroom. Maangas na sigaw ng lalaki. Kung kayo kayang palayasin namin dito, sa building na ito. Sigaw din ni Juancho sa mga ito dahil isa sa pinakasikat na pag-aaring hotel ng mga Montefalco ang naging venue ng okasyon. Hayaan mo na sila, huwag na kayong gumawa ng eskandalo. Bulong ni Amara kila Carlos at Juancho ang mga escort niya. Mamaya, malalaman natin kung sino ang mga iyan. Dugtong pa niya at pinagmasdan ng babae. Maganda ito, matangkad at tila model kung lumakad. Nakaalalay dito ang isa pang babaeng may edad na rin. Lalong lumutang ang kaputian nito sa suot na seductive red long evening gown na may slit na umabot na yata sa singit. Kitang-kita rin ang cleavage nito, maging likod nito na naka-expose hanggang balakang. Wala nang naitago kaya halos lahat nakatingin sa mga ito. Ika nga agaw atensyon. Masama naman siyang pinasadahan ng tingin ng mga ito na parang inuuri siya. Panay din ang post ng mga ito sa harap ng mga photographers habang ang may edad na lalaki nagpapa-interview sa mga reporter at may pagmamalaki pang humaharap sa camera.
live coverage sa mga sikat na television at network at ipinagmamalaking ikakasal na daw ang anak nito kay Kate Montefalco sa susunod na taon. Kung ako lang masusunod, pagsisisipain ko na mga ito palabas. Storbo? Usal ni Carlos kaya natawa siya ng mahina. Isang eleganteng function hall ang pinasukan nila. Kitang-kita sa mga dekorasyon nitong naghuhumiyaw ng karangyaan. Ang motifs, blue, silver, white, and pink na napili ni Laika. At lahat ng makikita mo'y talagang mapapawaw ka sa ganda ng pagkakaayos. Ang mommy ni Andre na si Tita Minerva ang may concepts ng mga ito at hindi rin nakaligtas sa pandinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga guest.